daw pong si Bossing Vic Soto ay ididimanda etong si Daryl Yap. Bakit mga kababayan? Ayon po dito sa Abante TNT Tunay na Tablodista, sabi po dito mga kababayan, eto raw. Sabi po dito, kakasuhan ng TV host actor na si Vic Soto, ang direktor na si Daryl Yap kaugnay ng pelikula nito tungkol sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Naging kontrobersyal ang pelikulang The Rapist o Pepsi Paloma nang ilabas ang trailer nito noong Enero 1 kung saan kinaladkad ang pangalan ni Soto. Mga kababayan, dahil kung makikita nyo naman doon sa trailer na inilabas nitong si Direk Daryl Yap, inakusahan po etong si Bossing Vic Soto na ginahasa mga kababayan etong si Pepsi Paloma. Na kung saan mga kababayan, umani po yan ng samut-saring komento sa napakaraming tao sa mga netizen. At dahil po dun sa trailer na yon mga kababayan, nakaladkad ng matindi ang pangalan nitong si Bossing Vic Soto. Ang pinakamatindi pa nga dyan mga kababayan, kung mapapansin nyo, di ba ang laging sinasabi nitong si Direk Daryl Yap, mga kababayan, yung daw pong pelikula ay patungkol daw po sa buhay nitong si Pepsi Paloma. Pero mga kababayan, kung titingnan yung mabuti, title pa lang ng pelikula, alam nyo na kung sino agad yung tinutukoy. Yung mga nang rape at mga nang gahasa di umano dito kay Pepsi Paloma. At ito naman mga kababayan, natalakay na natin ito ng paulit-ulit. At talagang in-expose na natin mga kababayan yung mga bagay-bagay patungkol dyan sa issue na yan. At talagang naipaliwanag na rin natin nung mga nakaraang araw pa mga kababayan na talagang yung aligasyon nitong si Pepsi Paloma dito po mga kababayan kina Bossing Vic, kay Sir Joey De Leon, kay Master Henyo, at dito kay Sir Richie De Horsey mga kababayan, wala pong katotohanan dahil mismong si Pepsi Paloma nga ang nagsabi po niyan. At yung mga kasamahan nitong si Pepsi Paloma mga kababayan na katulad ni Guada Guarin na magsampa ng reklamo dito po sa tatlo, mismong humihingi ng kapatawaran kay Bossing Vic kasi nga mga kababayan, dun sa gulo at iskandalo na naidulot po nila para kaladkarin ang pangalan nitong si Bossing Vic. Alam niyo mga kababayan, eto nga yung pinakatamang gagawin nitong si Bossing Vic Soto, ang idemanda etong si Direk Daryl Yap. Dahil hindi talaga lahat ng bagay mga kababayan, hindi talaga sa lahat ng bagay, gagawin ng paulit-ulit ni Daryl Yap yung gusto niyang gawin. Na kapag gusto niyang gumawa ng pelikula na may paninirang puri sa iba mga kababayan, gagawin niya lang ng gagawin. Basta gusto lamang po niya. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan nyo ang sabi pa dito, ayon sa ulat ng News 5, ihahain ang kaso sa Muntinlupa City Regional Trial Court sa Enero 9. Si Pepsi Paloma ay isa sa mga sikat na soft drinks beauties na ipinakilala noong 1980s. Kasama sina Sarsi, Emmanuel at Coca Nicolas. Yan, isa pa yan mga kababayan. Diba? Isa pa, itong si Sarsi Emmanuel, diba, nagsalita din. Etong si Coca Nicolas, mga kababayan, nagsalita din po yan. At sinabi ni Coca Nicolas, mga kababayan, sa interview sa kanya, ni Sir Julius Babaw, na wala talagang katotohanan yung mga aligasyon, mga kababayan, ng pelikula nitong si Daryl Yap, mga kababayan, dun po sa Tito Vic and Joey. At mismo mga kababayan, sinabi din ni Coca Nicolas na wala talagang katotohanan yung urban legend na kumakalat na kwento na ginahasa etong si Pepsi Paloma ni na Bossing Vic Soto. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, eto ba ay papalagan ni Bossing Vic Soto kung walang kung walang ano yan mga kababayan, kung yan ay totoo, di ba? Yan ba ay papalagan sa tingin nyo ni Bossing Vic Soto kung lahat ng sinasabing yan sa kanya totoo mga kababayan? Pero kung titingnan nyo, pinapalagan niya yan kasi nga walang katotohanan kasi nga paninira. Kaya dapat lang talaga mga kababayan na idemanda ni Bossing Vic Soto etong si Daryl Yap para naman sa ganoon mga kababayan makahanap etong si Daryl Yap ng kanyang katapat. Kasi laging ganito na lang mga kababayan. Kung titingnan nyo, pag gusto niyang gumawa ng pelikula, basta kumita lang mga kababayan, di umano, gagawin niya yung gusto niya kahit na ikakasira pa ng iba. Ano po, so ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, maliwanag naman po no, sinasabi dito na ididemanda ni Bossing Vic Soto etong si Daryl Yap mga kababayan. At dito kung titingnan nyo rin, may isa rin tayong balita na nakita na kung saan mga kababayan, ayon po dito naman,
Kung makikita nyo mga kababayan, ang source po natin dito ay itong politiko. Ayan o, yan yung source natin ha. Baka sabihin ng iba, nag-iimbento lang, gawa-gawa lang. Kung makikita nyo mga kababayan, ayon po dito sa politiko, ayan, Aimee, motibo, Marcos reportedly behind the rapist of Pepsi Paloma film. Kung makikita nyo mga kababayan, ang source natin ay politiko, pero inilipat ko na lamang po yan dito para dire-diretso tayo. Sabi dito mga kababayan, Aimee motibo, si Marcos daw ang nasa likod ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Ang paparating na pelikulang Pilipino na The Rapist of Pepsi Paloma ay di umano isang well-funded smear campaign na sinusuportahan ni Senator Aimee Marcos para tulungan ang kanyang muling halalang natutunan ni politiko. Ibig sabihin, para matulungan mga kababayan yung kanyang kandidatura. Dahil nga kung makikita nyo mga kababayan, nung 2022 ata yun, laging nangunguna etong si Senator Aimee Marcos mga kababayan sa mga survey. Pero dahil nga sa ipinakita niya yung kulay niya, unti-unti nang bumaba mga kababayan, etong si Senator Aimee Marcos. At ngayon mga kababayan, siya yung pinaghihinalaan na producer mga kababayan ng pelikula na The Rapist of Pepsi Paloma. Kasi kung eto'y kwento lamang sa buhay na patungkol sa buhay nitong si Pepsi Paloma, dapat ang title niyan mga kababayan patungkol din sa buhay nitong si Pepsi Paloma. Pero mga kababayan, kung makikita nyo, laging sinasabi ni Daryl Yap, yung kwentong yan ay patungkol sa buhay nitong si Pepsi Paloma, kung sino ba si Pepsi Paloma dyan sa Olonga po mga kababayan. Pero title pa lang mga kababayan, makikita nyo na agad. Diba? Na yung kwento mga kababayan ay iikot lamang po yan sa pag-aakusa doon sa mga tao na bali-balita doon sa mga urban legend na nanggahasa di umano dito kay Pepsi Paloma. So ngayon kung titingnan nyo, sabi pa dito, basahin pa natin. Sa direksyon ni Daryl Yap, nagkaroon ng kontrobersiya ang pelikula bago ang February 2025 playdate nito dahil sa isang teaser video kung saan binanggit ang pangalan ng komedyante na si Vic Soto bilang rapist ng yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Sinabi ng isang scooper na tila politika ang pangunahing motibo sa paggawa ng pelikula, lalo na't si Marcos ay nagdadabog, ibig sabihin bumababa mga kababayan, bumababa sa mga survey ng kagustuhan ng mga butante. Ibig sabihin, hindi na siya nagugustuhan ng mga butante. Etong si Senator Aimee Marcos. At ang isa pa dyan mga kababayan, dahil nga nakita na ng taong bayan kung para kanino talaga etong si Senator Aimee Marcos, unti-unting bumababa yung kanyang rating sa mga survey mga kababayan. At ngayon, siya yung pinaghihinalaan di umano na nasa likod nitong si Direk Daryl Yap mga kababayan para sirain yung kandidatura ng mga karibal nila or karibal niya sa politika. Katulad nitong si Tito Sen mga kababayan na kung saan may kaugnayan ano po sa mga Soto. Alam naman po natin mga kababayan na tumatakbo si Tito Sen sa pagkasenador. At alam din naman natin mga kababayan kung etong pelikulang ito, kung makikita nyo yung revelasyon ni Nanay Christopher Minute, di ba sinabi doon ni Nanay Christopher Minute sa kanyang YouTube channel na kung saan kinontak siya nitong si Daryl Yap at namomroblema etong si Daryl Yap kasi nga mga kababayan parang ayaw ata ng Viva Films doon sa pelikula. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Doon sa pelikula na nito na ginawa nitong si Daryl Yap. At dahil dyan mga kababayan, kung ayaw ng Viva Films dyan, ibig sabihin may iba na nag-produce. At ngayon mga kababayan, since etong si Daryl Yap nag-post na hindi daw po yan funded or hindi yan pinroduce ng mga halusos mga kababayan laban sa Tito Vic and Joey, at sinabi din itong si Daryl Yap na hindi daw ang mga Biskaya, which is yung kalaban ni Mayor Vico Soto sa politika, sinabi ni Daryl Yap na hindi daw yun ang nag-produce. So ngayon, kung yung mga taong yon na sinasabi ni Daryl Yap na hindi yun yung mga tao na nag-produce, ibig sabihin may iba na nag-produce mga kababayan. At ngayon, ang pinaghihinalaan dyan ay walang iba kung hindi etong si Senator Aimee Marcos. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So sabi pa dito mga kababayan, ito daw. Ang pelikula ay iniulat na naglalayong pabagsakin ang kapatid ni Vic, ang dating senador na si Vicente Soto III, upang mapabuti ang pagkakataon ni Aimee na mahalal muli, pahayag ng isang scooper. Patuloy na mataas ang ranggo ni Soto sa mga survey
bago ang halalan kumpara kay Marcos na ang mga rating ay bumababa nitong mga nakaraang buwan. Kilala si Yap na malapit sa presidential sister kasama si Marcos sa mga screening ng mga pelikula ng direktor tungkol sa kanyang pamilya na ang katulong sa Malacanang at marterer o morderer mga kababayan. Vic Soto ay iniulat na desidido sa pagsasampa ng mga kaso ng cyber libel laban po dito kay Direk Daryl Yap. So ngayon mga kababayan, yan po yung sinasabi dito sa isang news na nakita natin galing po dito sa Politico na kung saan mga kababayan ayon daw sa isang scooper na eto daw pong si Senator Amy Marcos yung isa or yung may motibo na nasa sa likod ng paggawa or pagfunded nitong pelikulang ito para sirain etong si Tito Sen mga kababayan. Dahil nga nakikita sa mga survey mga kababayan na eto daw pong si Tito Sen mataas yung ranggo na nakukuha sa mga survey po na lumalabas. At pagka nga naman nasira etong si Tito Sen, magkakaroon sila ng pagkakataon para makapasok mga kababayan dun sa mga survey at para makakuha ng mataas na survey. So kayo mga kababayan, ano po ang masasabi nyo at komento ninyo hingil po dito sa balitang ito na kung saan si Senator Amy Marcos yung isa sa pinaghihinalaan na producer or nagfunded ng pelikulang yan mga kababayan na kung saan alam din naman natin, hindi naman sa pag-aakusa mga kababayan, alam din naman nating lahat na ito pong si Senator Amy Marcos malapit mga kababayan dito kay Direk Daryl Yap. Dahil nga, kung matatandaan nyo yung dalawang pelikula, yung Made in Malacanang at saka yung Martyrer or yung Morderer mga kababayan, alam naman natin na si Daryl Yap ang nagdirektor nun. At alam naman natin mga kababayan, nang dahil doon sa pagdidirect ni Daryl Yap, napalapit siya kay Senator Amy Marcos. So kayo, ano po ang komento nyo mga kababayan? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa usapin pong yan.